Magandang umaga mga kapatid. Ayon sa Pag-asa, tumaas na o nasa high chance na maging bagyo itong binabantayan nating low pressure area sa susunod o within the next 24 hours. Ito ang binabantayan nating low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 1,080 kilometers east o silangang bahagi ng southeastern Luzon at nasa high chance o inaasahan natin ito maging bagyo within the next 24 hours. At if ever yan po ay maging bagyo na sa loob ng ating PAR, yan po ay tatawagin o bibigyan ng local name na Paulo. Sa ngayon, wala pa po yung direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero yan po ay patuloy na kikilos west-northwestward patungo dito sa direksyon ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon sa mga susunod na araw. So base dito sa ating mga computer model guidance, yan po ay posibleng kumilos patungo dito sa direksyon ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. If ever mas mababa po yan ng konti, yan po ay posibleng sumabit dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Or if ever mas mataas naman, yan po ay muling dadaan dito sa extreme Northern Luzon. Sa ngayon, medyo malawak pa yung ating uncertainty dahil medyo malayo pa po itong binabantayan nating sama ng panahon. Pero hindi na po natin yan makikitang maglandfall dito sa southern portion ng Luzon or sa Visayas at Mindanao. Ito pong posible nating tawaging bagyong Paulo ay pinakamalapit sa ating bansa sa darating na Biyernes. Diyan po natin mararamdaman yung kanyang pinaka-epekto hanggang sa weekend habang tumatawid po yan dito sa hilagang bahagi ng ating bansa. Kaya ngayon pa lang, habang wala pa po yung epekto sa atin, maganda at mag-ingat na po tayo sa mga magiging posibleng epekto niyan, lalong-lalo na nga ngayong papasok na weekend. So again, unti-unti na nga pong lumalakas at lumalapit sa ating landmass o kalupaan itong posibleng tawaging bagyong Paulo. Magandaan po natin ang paglapit nito sa ating bansa. Muli, ako po ang inyong nag-iisang weather tito na lagi may panahon para sa iyo.